Sa pagsara ng Strait of Hormuz at sa pagkalat ng masamang epekto nito sa buong mundo maging sa Pilipinas, marahil ay naitatanong mo na rin sa iyong sarili, bakit hindi na lang ipadala ng US ang kanilang malakas na militar upang ito ay buksan? Ang sagot ay hindi ganoon kasimple. Kaya't sa videong ito ay ating tatalakayin kung bakit mahihirapan ng US na ito ay buksan o protektahan, kung bakit walang bansang gustong tumulong sa Amerika at kung ano ang kanilang magagawa upang ang isa sa pinakamahalagang lagusan sa mundo ay mabuksang muli. Mr. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, may isang makitid na bahagi ng dagat na ngayon ay may kapangyarihang yumanig sa buong mundo, ang Strait of Hormuz. Hindi ito basta ruta ng mga barko, ito ang ugat ng global economy. Dito dumadaan ang halos 20% ng supply ng langis at liquefied natural gas ng mundo. Ibig sabihin, bawat segundo na ito ay sarado, tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng pagkain at bumibigat ang buhay ng milyon-milyong tao sa iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas. Ayon sa datos, bumagsak ng 97% ang trapiko ng mga barko matapos magsimula ang digmaan noong February 28. Hindi dahil sa kulang ang barko, hindi dahil sa walang demand, kundi dahil sa takot. Dahil malinaw ang babala ng Iran, sino mang barkong dadaan, maaaring atakihin. At simula nung ito ay isinara, 20 barko na ang tinamaan. Sa katunayan, napabalitang pinayagan ng Iran na dumaan ang ilang barko ng India gamit ang strait. Ngunit agad ding kumalat ang balita na isang Indian registered vessel na nagngangalang Jaglaadki ang tinamaan ng Iranian strike sa pantalan malapit sa naturang lagusan bilang patunay kung gaano kadelikado ang paglapit ng mga barko dito. At ito mismo ang dahilan ng takot. Sapat na ang ideya na maaari kang tamaan anumang oras. At dito nagsisimula ang tunay na krisis. Dahil kapag tumigil ang daloy ng langis, hindi lang presyo ang apektado. Ang buong sistema ng mundo ang maaaring bumigay. Maaaring sumunod ang krisis sa enerhiya at mas delikado pa ang epekto nito sa pagkain. Halos 33% ng global fertilizer supply, kabilang ang ammonia at sulfur ay dumadaan din sa Strait of Hormuz. Kapag ito ay naipit, hindi lang gasolina ang mawawala, pati pagkain, pati ani, pati kabuhayan. Sa madaling salita, ang isang makitid na dagat ay kayang magdulot ng gutom sa buong mundo. Ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa Estados Unidos, ang bansang may pinakamalakas na militar sa mundo. Ang bansang may aircraft carriers, fighter jets, destroyers at advanced missile defense systems. Sa papel, kaya nilang kontrolin ang sitwasyon, pero sa realidad, may isang nakakagulat na katotohanan. Hindi nila basta-basta kayang buksan ang Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng malaking pagkapilay ng Iranian Navy. Sa loob ng Pentagon, aktibong pinag-aaralan kung paano ligtas na ma-escort ang mga barko. Pero kahit ang mga eksperto ay aminado, ito ay isang high-risk na operasyon dahil ang laban dito ay hindi simpleng dagat laban sa dagat. Ito ay isang bitag. Ang Strait of Hormuz ay isang choke point, isang makitid na espasyo kung saan ang shipping lanes ay halos 2 nautical miles o 3.7 kilometers lamang ang lapad bawat direksyon. Walang sapat na lugar para umiwas, walang sapat na distansya para mag-react, at higit sa lahat, walang paraan para tumakas kapag nagsimula na ang atake. At dito pumapasok ang pinakamapanganib na kalamangan ng Iran, heograpiya. Nasa hilagang bahagi sila ng strait, nakapwesto sa mga bundok, isla at coastal terrain na nagbibigay sa Iran ng natural na advantage at pagtataguan. Hindi nila kailangang lumayo, hindi nila kailangang lumaban sa open ocean. Ang kalaban ang papasok sa kanilang bakuran at mula doon maaari silang umatake gamit ang mga missile mula sa lupa, mga drone na kayang umatake ng sabay-sabay, mga naval mine na hindi agad nakikita, mga speedboat na bigla na lang susulpot, at kahit mga suicide attack unmanned boats na ayon sa datos ay marami ang Iran na itinago ay maaari nilang gamitin. Pero ang pinakanakakatakot, ang lapit. Sakitid ng Strait of Hormuz. Ibig sabihin, kapag may lumabas na missile launcher o drone, mayroon lamang ilang minuto, minsan segundo, bago tumama ang atake. Kahit gaano kalakas ang radar, kahit gaano kabilis ang interceptor missiles, kapag masyadong malapit ang kalaban, nauubos ang oras. At sa modernong digmaan, ang oras ang pinakamahalagang sandata. Hindi na ito tungkol sa isang malaking laban,
Hindi ito tungkol sa isang missile, ito ay tungkol sa sabay-sabay na atake. Marami, mabilis, at halos imposibleng hulaan. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamakapangyarihang militar sa mundo ay nagdadalawang isip dahil ang bawat barko ng US Navy na ipapasok sa Strait of Hormuz ay posibleng target at ang bawat pagkakamali ay maaaring magsimula ng mas malaking digmaan. Sa puntong ito, malinaw na ang laban sa Strait of Hormuz ay hindi simpleng operasyon ng militar dahil kung may isang bagay na hindi kayang baguhin ng kahit anong superpower, ito ay ang heograpiya. At sa Strait of Hormuz, ito ang pinakamalaking kalamangan ng Iran. Habang ang Estados Unidos ay kailangang maglakbay ng libu-libong kilometro upang magpadala ng puwersa sa gitnang silangan, ang Iran ay nandyan na. Hindi nila kailangang mag-deploy mula sa malayo. Hindi nila kailangang maghintay ng reinforcement. Ang buong labanan ay nangyayari sa mismong pintuan nila. At ito ang dahilan kung bakit ang Strait of Hormuz ay hindi lang isang ruta, ito ay isang natural na killing zone. Ang hilagang bahagi ng strait ay kontrolado ng Iran kung saan matatagpuan ang mga bundok, maliliit na isla at rugged coastline. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong terrain, pero sa modernong digmaan, ito ay perpektong lugar para sa tagong missile launchers, mobile drone units, coastal radar systems at mga lihim na naval staging points. Mula sa mga lokasyong ito, kayang umatake ng Iran nang hindi agad natutukoy. At kahit matukoy, madalas ay huli na at wala ng oras. Dahil hindi tulad ng open ocean warfare kung saan makikita mo ang kalaban mula sa malayo. Ang laban sa Hormuz ay parang pakikipaglaban sa isang kaaway na nakatago sa likod ng mga bundok at isla. Bigla na lang lalabas, bigla na lang aatake, at bigla na lang mawawala. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na asymmetric warfare. Hindi kailangan ng Iran na tapatan ang lakas ng US Navy. Hindi nila kailangang manalo sa isang malaking laban. Ang kailangan lang nila ay gawing sobrang delikado ang bawat pagdaan. At sa ngayon, epektibo ito. Dahil kahit malaki na ang nalagas sa Iranian Navy, ay nagawa nilang itigil ang global shipping sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, nanalo sila sa unang yugto sa kabila ng maraming naval assets na nawala. Pero hindi dito nagtatapos ang kanilang kalamangan. Isa sa pinakamalaking sandata ng Iran ay hindi missile, hindi barko, kundi ang kakayahan nilang gumawa ng napakaraming murang armas. Ayon sa mga analysis, kaya ng Iran na mag-produce ng hanggang 10,000 drones kada buwan. At bagamat nasira ng joint strikes ng US at Israel ang malaking bahagi ng kanilang drone manufacturing capacity at imbakan ng drones at missiles, ang anumang natitira nilang stockpile ay sapat na upang magdulot ng matinding damage sa US Navy dahil sa liit ng choke point ng naturang strait. Ngunit ayon sa mga lumalabas na leaked information, tinutulungan umano ng China ang Iran na mag-replenish o palitan ang nasisira nilang stocks ng drones dahil sa mga video na kumakalat sa internet na nagpapakita ang mga maliliit na pabrika sa China na gumagawa ng Shahed drones at pinapadala sa Iran. At kung totoo man ito, may kapasidad pa rin ng Iran na umatake gamit ang maraming drones laban sa US Navy na papasok sa lagusan. Kahit sa modernong air defense systems, may limitasyon ang kayang saluhin ng kahit gaano kalakas na depensa. At kapag dumating ang sandali na mas marami ang umaatake kaysa sa kayang depensahan, doon nagsisimula ang pagbagsak ng sistema. Ito ang tinatawag na saturation attack at sa makitid na lugar tulad ng Strait of Hormuz, mas lalo itong nagiging mapanganib. Isipin nyo na lang, isang convoy ng oil tankers, dahan-dahang dumadaan sa isang makitid na ruta. Sa itaas may drones, sa gilid may nakatagong missile launchers, sa ilalim ng tubig maaaring may mga naval mine at sa paligid may maliliit na autonomous unmanned speedboats na makakapagdulot ng pinsala. Ito ay isang sabay-sabay na panganib mula sa lahat ng direksyon. At kahit isa lang ang makakalusot, sapat na yon para magdulot ng malaking pinsala. Ito ang dahilan kung bakit ang escort mission na tila simple sa papel ay nagiging napakahirap sa realidad. Ayon sa mga eksperto, maaaring kailanganin ng US ng 7 hanggang 8 destroyer ships para ma-escort lamang ang 3 hanggang 4 na barko kada araw. At yun ay kung kontrolado na ang paligid, pati ang banta mula sa ilalim ng tubig, dulot ng mga mina. Pero kung hindi, lalo itong magiging komplikado. At ang mas malaking problema, hindi ito one-time operation. Kung magtatagal ang digmaan ng ilang linggo o buwan, kailangan itong gawin araw-araw.
paulit-ulit ng walang pagkakamali dahil bawat araw na may insidente, mas lalong matatakot ang mga shipping company, mas lalong tumataas ang insurance, at mas lalong titigil ang daloy ng kalakalan. Sa puntong ito, malinaw na hindi kailangang wasakin ng Iran ang US Navy. Ang kailangan lang nila ay gawing imposible ang ligtas na pagdaan. Ito ang realidad at panganib na kinakaharap ng Estados Unidos. Ngunit ang tanong ng marami ngayon, kung global ang epekto nito, bakit tila nag-iisa ang Estados Unidos? Sa unang tingin, dapat malinaw ang sagot. Ang Europa, Japan, South Korea at China, lahat sila ay heavily dependent sa langis na dumadaan sa Strait of Hormuz. Kapag ito ay tuluyang nagsara, lahat sila ay direktang tatamaan. Tumataas ang presyo ng enerhiya, bumabagal ang ekonomiya ng kanilang bansa, at maaaring sumunod ng krisis sa pagkain at industriya. Kaya luhikal na isipin, dapat sabay-sabay silang kikilos. Pero sa realidad, kabaligtaran ang nangyayari. Lahat sila ay hindi agad tumutugon sa panawagan ng Estados Unidos na magpadala ng mga barkong pandigma upang tumulong sa pag-secure ng Strait of Hormuz. At dito lumalabas ang mas malalim na problema. Hindi lang ito usapin ng militar, ito ay usapin ng politika, tiwala at panganib. Una, ang takot na maging target. Kapag sumali ang isang bansa sa escort mission, hindi na sila neutral. Automatic sila ay magiging bahagi ng digmaan. At ayon sa mga analyst, malinaw ang posisyon ng Iran. Ang sinumang tutulong sa pagbubukas ng strait laban sa kanila, maaaring ituring na kalaban. Ibig sabihin, ang isang desisyon na magpadala ng barko ay hindi lang tungkol sa pagprotekta ng trade. Ito ay posibleng magdala ng missile attacks, drone strikes at retaliation mula sa Iran. Para sa maraming bansa, lalo na sa Europa, hindi sulit ang panganib. Pangalawa, ang politika sa loob ng alyansa o ng NATO. Sa likod ng eksena, may lumalalim na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng ilang tradisyonal nitong kaalyado. Ayon sa mga eksperto, maraming bansa sa NATO ang naging maingat dahil sa paraan ng pag-handle ng Amerika sa sitwasyon. May mga nagsasabing hindi sila naisama sa proseso bago sumiklab ang digmaan. May iba naman na nagsasabing napilitan silang humabol sa isang krisis na hindi nila pinili. At ngayon, hinihingan sila ng tulong sa isang operasyong may napakalaking panganib. May isa pang factor, diplomatic fatigue. Ilang taon na rin may tensyon sa pagitan ng US at ng ilang European nations. Mula sa trade disputes hanggang sa military spending issues. At ayon sa ilang analyst, may mga bansa na nasaktan o nawala ng gana dahil sa pakikitungo ng US sa kanila sa mga nakaraang taon. Sa madaling salita, kulang sa goodwill, at sa panahon ng krisis, iyon ang unang nawawala. Pangatlo, ang strategic hesitation. Alam ng maraming bansa na kahit sumali sila, hindi ito agad susolusyonan ang problema dahil ang ugat ng issue ay hindi kakulangan ng barko, kundi ang bentahe ng Iran at ang kanilang kakayahang umatake mula sa baybayin. Ibig sabihin, kahit may koalisyon, mananatiling mataas ang risk. At para sa maraming leader, ang tanong ay, bakit kami papasok sa isang laban na walang garantiya ng tagumpay? May isa pang tahimik pero mahalagang dahilan, ang pag-iwas sa eskalasyon. Kapag may maraming bansa ang pumasok sa conflict, mas tumataas ang posibilidad na lumaki ito mula regional war papunta sa mas malawak na global confrontation. At sa mundo na may nuclear powers at interconnected economies, ito ang pinaka-iniiwasan ng karamihan. Kaya sa kabila ng panawagan ng Estados Unidos, malinaw ang nangyayari. Maraming bansa ang nanonood, nag-aabang at nagdadalawang isip, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil masyadong mataas ang kapalit. Sa puntong ito, isang matinding realidad ang unti-unting lumilinaw. Kahit gaano kalakas ang isang bansa, hindi nito kayang kontrolin ng isang global crisis ng mag-isa. At sa Strait of Hormuz, ang laban ay hindi lang sa pagitan ng US, Israel at Iran, kundi isang pagsubok kung hanggang saan ang abot ng international cooperation sa panahon ng panganib. Kung malinaw na napakataas ng risk ng direktang pagpasok ng US Navy o kahit anumang Navy sa Strait of Hormuz at halos imposible itong gawin ng walang malaking kapalit, ang tanong ngayon ay, ano pa ang natitirang opsyon ng Estados Unidos? Dahil hindi pwedeng wala silang gawin. Habang sarado ang strait, patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, patuloy ang pressure sa ekonomiya, at bawat araw na lumilipas, mas lumalala ang epekto sa buong mundo. Una, remote warfare at standoff strategy. Sa halip na ilapit ang mga barko sa mismong strait, maaaring gamitin ng US ang kanilang long-range capabilities. Ibig sabihin,
paggamit ng long-range missiles mula sa labas ng Gulf, cyber attacks laban sa Iranian command systems, electronic warfare para guluhin ang drone at missile coordination, satellite surveillance para matukoy ang galaw ng Iranian forces. Sa ganitong paraan, nananatiling malayo ang US assets sa immediate danger zone. Habang pinapahina ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang strait, hindi ito kasing bilis ng escort mission pero mas ligtas. Wala nga lang kasiguraduhan kung epektibo. Pangalawa, sa pamamagitan ng pag-atake sa network, hindi sa frontline. Ang tunay na lakas ng Iran ay hindi lang nasa Strait of Hormuz, kundi sa buong sistema nila ng supply, communication at logistics. Kung mapuputol ang daloy ng langis, command signals, drone production at missile coordination, unti-unting hihina ang kanilang kakayahang magbanta. Ito ang tinatawag na system disruption strategy. Hindi na kailangan ng US na harapin ang kalaban sa pinakadelikadong lugar kung kaya naman nilang pahinain ito sa likod ng eksena. Pangatlo ay global economic pressure. Habang sarado ang Strait of Hormuz, may kapangyarihan ng US na kontrolin ang epekto nito sa ibang paraan. Maaaring mag-release ng strategic oil reserves, makipag-coordinate sa ibang oil-producing countries para dagdagan ng supply, kontrolin ang panic sa market sa pamamagitan ng financial intervention. Dahil sa totoo lang, ang isa sa pinakamalaking sandata ng Iran ay hindi lang missiles, kundi ang epekto nila sa market psychology. Kapag natanggal ang panic, bumababa ang pressure. Pang-apat, covert operations at intelligence warfare. Hindi lahat ng laban ay nakikita. Sa likod ng eksena, maaaring gumamit ang US ng intelligence assets upang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng Iranian launchers, pigilan ang mga operasyon bago pa ito magsimula, maglagay ng pressure sa internal networks ng Iran. Ito ay mabagal, tahimik, pero madalas may epekto kaysa sa direktang konfrontasyon. Panglima, diplomatic back channel kahit hindi nakikita. Sa kabila ng matinding tensyon, kadalasan may mga lihim na usapan na nangyayari sa likod ng kamera. Mga bansa na hindi direktang kasali, mga neutral na mediator, mga economic incentives, lahat ito ay bahagi ng mas komplikadong laro. Dahil sa ganitong krisis, minsan ang tunay na solusyon ay hindi military victory, kundi controlled de-escalation. At dito nagiging malinaw ang pinakamahalagang punto. Kung hindi kayang pasukin ng US ang strait ng ligtas, kailangan nilang baguhin ang paraan ng laban. Hindi sa pamamagitan ng lakas lang, kundi sa pamamagitan ng kombinasyon ng teknolohiya, ekonomiya, intelihensya at diskarte. Sa huli, ang laban sa Strait of Hormuz ay hindi na simpleng tanong kung sino ang mas malakas. Ito ay tanong kung sino ang mas marunong mag-adjust, kung sino ang kayang lumaban ng hindi nakikita, at kung sino ang kayang kontrolin ang sitwasyon kahit hindi direktang pumapasok sa apoy. Dahil sa modernong digmaan, ang pinakamatalinong galaw ay hindi palaging ang pinaka-agresibo. Minsan, ito ang galaw na hindi mo nakikita, pero siya ang tunay na nagdedesisyon ng resulta. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.